are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday. And there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, isang first lady ng sangkot sa isang extraction. Mayroon pong katunayan at isang audio na magpapatunay na ang First Lady Liza Marcos, asawa ng Pangulong Bongbong Marcos, ay sangkot sa extraction. Yung sinasabi ni Liza na Louie, yan po ay si Maria Lourdes Barcelon na asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Ang nakarating sa ating impormasyon, tinaniman ng kaso itong nanay, okay? Itong nanay ng mga bata, okay? Ngayon, mga palangga, para maisakatuparan ni Lisa Ahas at ni Chua at lahat ng mga kasabwat nila sa ISAP, lahat ng mga putang ina, para kansilahin ang passport nitong nanay o biktima na dating partner ni Chua. Tuloy ko yung ang order. Accused did not file her comment or appeared during the hearing of the motion despite notice. Paano makaka-attend etong biktimang nanay kung nasa Turkey siya, na tumakas siya dahil nga based sa ating informante ay pwede siyang gurgurin at i-harm o kung ano pa man nitong Chua. Kaya umalis po siya sa Turkey kasi itong si Chua ay napakalaki ng koneksyon. At isa dito sa koneksyon ay si Lisa Ahas at ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Locsin mismo. Alam ni Teddy Boy ito. Kaya kung mayroon dapat imbestigahan ng mga putang ina sa Kongreso at Senado, eto si Lisa Ahas na mastermind, konspirator ng extraction sa mga bata sa Turkey. Tuloy ko lang, mga kabayan. So again, this is July 4 of 2022, si kuting na presidente. The motion is meritorious. Section 8 of Republic Act number 8239, otherwise known as Philippine Passport Act of 1996, provides that a passport may be canceled when the holder is a fugitive from justice based on settled jurisprudence. The term fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise those who after being charged flee to avoid prosecution. I'll stop on this, mga palangga. So, ibig sabihin,
kung narinig ninyo noong February, doon sa boses ni Lisa, mamaya i-play uli natin yun, na nakiusap si Lisa na i-push ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ang mga papeles para maipauwi o madukot ang mga maipabalik ang mga bata sa Pilipinas. Nung sila na ang umupo, ay isinakatuparan na, inabuso na ni Lisa putang inang Marcos ang power para ipakansila ang pasaporte nitong nanay, okay? Itong nanay at itong mga bagets. Okay? Ngayon, mga palangga, pero actually, yung nanay lang ang pinakansila kasi ang target o ang goal ni Lisa at ni Chua ay kunin ang mga bata. Pinuntahan nila sa Turkey, which is yun na nga yung extraction na kanina pinarinig ko ang boses ni Bianca Zubel na kinakausap niya si Lisa na i-hold muna ang pagpapalit ng mga ISAF military personnel, yung pag-appoint. Kasi in 2 weeks ay i-extract na nila, ay they're out already sa Turkey para kunin ang mga bagets, ang mga minor de edad. Come January of 2023, mga kababayan, lingid sa kaalaman ng taong bayan, ng buong sambayanan, buong sangkatauhan, ang mga itinalaga ni Lisa para dukutin ang mga bata sa Turkey ay naganap. At pumunta din doon si Chua. Ano ang nangyari? Dahil nga, mga kababayan, hindi natin alam na doon sa Turkey, ongoing din ang legal battle nitong wife. Kasi, inalert niya ang Turkey government na ito yung nangyayari sa kanya. Ang sinasabi, ayon sa ating informer, mga palangga, na itong crime na inaakuso sa kanya ng kanyang dating partner ay fabricated crime o gawa-gawa lang para makuha sa kustodiya niya ang kanyang mga anak na minor de edad. So that January of 2023, dahil sa kajotahan kahayupan ni Lisa Marcos, mga kababayan, pumunta si Chua sa Turkey para kunin ang kanyang mga anak forcibly o i-extract nila. Ano nangyari? Ang nangyari, mga palangga, ay ginamit na yung power, pag-abuso ng power, natunto nila itong nanay at ang mga bata. Ang edad ng bata, that time, 9, 10, 13. Okay? So yung dalawang bata, di ba sinabi ko sa inyo, naiuwi sa Pilipinas. Paano naiuwi? Ang unang drama na gusto lang makita ng tatay, parang kunyari, maayos, gusto lang makita yung dalawang bata at hindi naman pipilitin na iuwi sa Pilipinas. Pero hindi yun ang naganap. Mga kababayan, the fact na may whole departure, may travel ban ang mga bata at pati si, munti ko na masambit ang pangalan, pati itong nanay, may travel ban, yung dalawang bata ay nakuha ng tatay. Pero yung isang bata, yung 13 years old, nag-resist. Ayaw sumama sa tatay. Yung dalawang mas bata ay kinuha ng sapilitan. Alright? Kinuha ng sapilitan. Sabi ko nga doon sa aking puting ahas, kung may travel ban, itong mga bata, dahil ongoing din ang case sa Turkey, posible na si Chua from the Philippines ay may bit-bit na peking pasaporte ng 3 bata. Peke pero legit. Na posibleng si Lisa Marcos ang nag-fix ng fake passport ng 3 bata. Posible. I'm not saying na 100% true. Kasi pumunta doon para extract sa Turkey. So ibig sabihin prepared na ito. Kasi may travel ban yung mga bata. So, ibig sabihin kung may travel ban yan, hindi yan makaka-uwi ng Pilipinas hanggat hindi nalilift. Pero, according to my source, during that time,
na naiuwi ang mga dalawang bata sa Pilipinas ay lifted na raw yung travel ban. I'm just saying na kung hindi lifted ang travel ban, posible nga may bit-bit na faking well, it's not fake kung papagawa mo totoong passport pero pinagawa ni Lisa sa ngalan ng kanyang power. Dahil fixer yung putang inang yan. See that? So sa makatuwid, itong dalawang bata palangga, nasa Pilipinas na ngayon. Kailan na uwi? January of 2023. Yung isang bata, nasa ibang bansa. Okay? At itong biktima ay tuloy-tuloy ang kanyang legal, ang kanyang international battle at kinall out niya na ang international kung nasa ang bansa man siya ngayon, wala na siya sa Turkey, mga kababayan. Okay? Alam ni Lisa to. Okay? But I'm not, just to, just may promise sa aking informer. Wala na po sa Turkey ang nanay. Umalis na kasi may sabuatan ding nagaganap doon. Right? You know naman kung ano yung Turkey, di ba? Mga sabuatan. So, bitbit niya na yung dalawa niyang anak kasama niya. At ngayon, inilalaban po niya yung kanyang rights. Okay? Dito sa makahayop na gobyerno ni Kuting Jr., ni Lisa Marcos, dahil nakipagsabuatan sila dito kay Chua. At dangerous, nasa bingid ng hindi magandang sitwasyon ang mga bata at itong babae dahil ayaw sila tigilan ng gobyerno. Ngayon, tinanong ko sa aking puti nga, sabi ko, bakit ka ako, yung binabasa, hindi ko lang binanggit yung mga personalities doon sa binasa ko na, bakit hindi nakalagay ang pangalan dito ni Chua kung siya ang nagkaso? Ma'am, 4 yan sila. Okay? 4 yan sila ang ginamit ni Lisa at ni Chua na mag-file ng case laban sa nanay para nga matanggalan ng passport at magipit nila at masakatuparan nila itong pag-extract sa mga bata. See? Ganito kahayop si Lisa Putangina Marcos o Araneta Marcos. So kayo, nasa Kongreso, Senado, nanonood kayo, mga hayop kayo, ito dapat ang karay-karay nyo si Lisa na nakipag-conspire, nag-conspire, mastermind sa pagdukot, pag-extract sa mga bata. Mas maharlika kung makita mo lang yung paghihirap ng 3 bata na pinilit inagaw ng kanilang ama na by law ay what? Nasa feeling sana ng kanilang nanay. Ngayon, mga palangga, see? Kaya sabi ko, mafia ang gobyernong ito. At ginamit nila, mga kababayan, kaya pala nakakuha pa nila ng sapilitan, ang ginamit nila Lisa at nila Chua, ito daw ay parental abduction. Pinalabas nila na itong nanay ay ang nanay pa ang nag-abduct sa mga bata. See? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, demonyo itong gobyerno nyo.